Magandang araw mga kananay, meron ako ditong ice cream, char ay langgonisa pala. Tirahan namin yan kagabi kaya ayan at iluluto na natin. Meron nga din akong nahinging pechay bagyo doon sa nanay ko. Ito ay tira nga din galing sa palengke. Kadalasan nga kapag may natitira sila nanay na gulay, lalo na kung kakaunti na lang ay inuuwi na lang niya at ipinang-uulam na lang namin. Kaya madalas din talaga na hindi na nga ako bumibili ng gulay dahil nga bukod dito sa marami na nga gulay dito sa amin may tira pa madalas sila nanay sa palengke. Kaya nga kadalasan ay puro gulay talagang akin niluluto. Kaya nga sa mga nagsasabing puro gulay na lang akin niluluto ay pasensya na ho kayo at yun ang libre At hayaan nyo at pagka ako'y nakaluwag-luwag ay talaga ng mga pagluluto kayo ng talagang special na special. Sa ngayon nga ay pagpasensyahan nyo na muna itong mga gulay-gulay kong mga pinagluluto. Nakadalasan ay iniimbento ko na nga lang din. Sa ngalan nga ng pagtitipid ay lumalabas yung aking pagiging creativity mga kananay. Katulad na nga lang ng iluluto ko ngayon mga kananay. At dahil may langgonisa nga kaming tira kagabi, ito at naisipan ko nga igisa itong pechay bagyo at ihalo ko na lang yung langgonisa. At sa mga magtatanong kung masarap ba ay syempre masarap yung mga kananay at yun ay may halong pagmamahal. Dahil kahit ano pang ang iluto mo basta sinamahan mo ng pagmamahal ay tiyak na sasarap at sasarap yan. Katulad na nga lang na madalas kong sabihin mga kananay, hindi naman kailangan gumastos ka ng pagkamahal-mahal para naman maging special ang inyong hapagkainan o inyong pagsalo-salo. Ang mahalaga ay sabay-sabay kayo at basta buo kayo at kumpleto ang buong pamilya sa hapagkainan ay isa na nga yun sa napakasarap sa pakiramdam. Idagdag pa na maganda ang inyong samahan. Yung tipong habang kumakain kayo ay nagkukwentuhan kayo at masaya. At yun ang nagpapasarap sa bawat kainan. Balik nga tayo dito sa aking niluluto mga kananay. Nang maigas ako nga ang sibuyas ay inihalo ko na rin kaagad yung ating langgonisa. At dahil luto na nga yung ating langgonisa, at hindi na nga kailangan maghintay pa ito at sinunod ko na nga kaagad yung ating pechay bagyo. Simpleng-simple at napakadali lang din naman ng ating iluluto ngayon mga kananay. Hahalo-haluin lang muna natin para naman magpantay yung ating pagkakaluto. Madali lang din naman maluto yung pechay bagyo mga kananay. At para nga lumambot siya ng tuluyan ay dadagdagan naman natin siya ng tubig. Isang mangkok na tubig nga ang aking inilagay para naman medyo madami yung sabaw. Dahil nga hindi po pwedeng walang sabaw dito sa amin at talagang hahanapan nila ng sabaw yung bawat lutuin mo. Yung kahit tipong adobo ay hahanapan pa rin ng sabaw. At kahit pa nga binudo ang iyong iluto, siguradong hahanapan nila ng sabaw. Kaya naman kada magluluto ako ay talagang nilalagyan ko nga ng sabaw. Kanina nga ay nalagyan ko na ito ng oyster sauce kaya naman ay lalagyan ko na rin siya ng iba pang pampalasa. At pagkatapos ay halo-haluin ko lang para naman maihalong mabuti yung ating nilagay. Pagkatapos ay atin naman ulit tatakpan. Hinalo-halo ko lang ulit para naman magpantay yung ating pagkakaluto. Kaunting paghihintay na nga lang ito mga kananay ay maluluto na nga rin ito. At dahil nga malapit na maluto ito titikman na nga natin. At pagtikim ko nga ay medyo matabang siya kaya dadagdagan naman natin ng kaunting patis. At pagkatapos ay titikman ko lang ulit para naman malasahan kung tama na ba yung ating pagkakatimpla. At dahil nga tamang-tama na yung ating pagkakatimpla at luto naman na ay pwede na rin nating hanguin. At tingnan nyo naman itsura pa lang ay mukhang masarap na. At sigurado akong magugustuhan nga rin to ng aking mga anak dahil nga medyo kakaiba yung lasa niya at manamis-namis. Kaya sigurado mapapadami na naman ang aming kain. Eto nga at nagsandok na nga ako kaagad mga kananay. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kananay, alin na kayo at sabayan nyo na nga kami sa aming pagkain. Kain po tayo mga kananay. Thank you Lord sa mga pagpapala. Salamat din po Panginoon sa araw-araw na nakakaraos kami. Dahil sa tulong at habag ninyo ay nakakaraos kami sa araw-araw. At salamat po Panginoon dahil hindi nyo kami pinapabayaan at iniiwan sa araw-araw. At hanggang dito na lang po muna mga kananay. Para po sa iba pang mga video ay huwag nyo kakalimutan mag-like at subscribe. At i-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page na Buhay Nanay. At kung nagustuhan nyo nga ang aking niluto ngayon mga kananay, mag-comment naman kayo dyan. Comment lang kayo dyan sa baba. At i-comment nyo na nga rin dyan sa baba kung nasa ang lugar kayo dyan mga kananay. Yun lang po mga kananay. Salamat po sa panonood. At tawa ay pagpalain tayo ng ating Panginoon.